May isang hangganan o linya sa mundo na hindi tinatawid ng kahit anong hayop. Walang ibon ang lumilipad lampas dito at walang hayop ang nangangahas na sumubok. Pero bakit? Medyo imposible, di ba? Pero mas mind-blowing pa, ang linyang ito ay hindi mo makikita. Wala ito sa mapa, hindi mo ito mahahawakan. Pero sa totoong buhay, sobrang lakas ng epekto nito. Sa video na ito ay baliwang video muna tayo. At alam kong ngayon mo palang ito malalaman. Ito ang The Wallace Line. Isang mahiwagang guhit sa karagatan nasa pagitan ng Bali at Lombok sa bansang Indonesia. 32 kilometro lang ang pagitan ng dalawang isla. Pero sa totoo lang, parang dalawang magkaibang planeta ang magkabilang panig. Sa kanluran ng guhit Asya narito ang mga tigre, elepante at oso. Pero sa silangan may kangaroo, kokatu at ang mabangis na Komodo dragon. Parang may invisible wall na nagsasabi sa mga hayop, hanggang dyan ka lang. Pero bakit nga ba? Anong meron sa linyang to? Balik tayo sa Bali at Lombok. Kung titigan mo sa mapa, parang isang simpleng strip lang ng dagat ang pagitan nila. Walang matarik na bangin. Walang kakaibang kulay ng tubig. Pero sa kung anong dahilan, parang may kasunduan ng mga hayop na huwag tumawid. Kahit mga ibon na kayang lumipad ng libu-libong kilometro, hindi rin sumusubok. Yung mga turtle na bumabalik sa parehong buhanginan pagkatapos ng daan-daang kilometro ng paglalangoy, wala. Sa Wallace Line parang ayaw talaga nila tumawid. Isipin mo yan, 32 kilometers lang. Kayang-kaya ng kahit anong hayop pero hindi nila ginagawa. Parang may force field na invisible. Bakit? Kahit magkasunog ang buong gubat ng Lombok o tamaan ng 10-meter tsunami, hindi pa rin lilipat ang mga hayop sa kabilang isla. Kahit ang mga bayawak, mga ibon o ahas, walang tumatawid. Ang paniki lang daw ang nakakatawid minsan-minsan. At yun pa ay bihirang-bihira. Pero teka, hindi lang ito simpleng dagat. Ang Wallace Line ay parang guhit na naghihiwalay sa dalawang magkaibang mundo. Asia sa isang panig, Australia sa kabila. Kahit magkalapit parang milya-milya ang pagitan ng kanilang kalikasan. Saan nga ba nagsimula ang misteryong ito? Balik tayo sa kasaysayan. Noong taong 1521, may isang lalaking kasama ni Magellan sa ekspedisyon, si Antonio Pigafetta. Napansin niya na magkaiba ang mga halaman at hayop sa Pilipinas at sa Molucas. Kahit magkalapit lang ang mga ito. Sinulat niya ito sa kanyang journal pero hindi gaanong pinansin. Hanggang sa dumating ang 19th century. Noong 1854, isang British naturalist na nagngangalang Alfred Wallace ang nagsimulang maglakbay sa Malay Archipelago. Habang pinagmamasdan niya ang mga hayop sa bawat isla, napansin niyang biglang nagbabago ang lahat pagtawid mula Bali papuntang Lombok. Magkaibang-magkaiba, parang dalawang mundo. Tinawag niya ang hangganan na yon bilang The Wallace Line at mula noon, naging game changer ito sa siyensya. Sa loob ng 8 years, nakolekta ni Wallace ang higit sa 125,000 specimens ng hayop, halaman, ibon at insekto. Mula roon nabuo ang ideya na kahit sobrang lapit ng dalawang isla, may natural barrier sa pagitan nila na hindi kayang lagpasan ng karamihan sa mga species. At yan ang dahilan kung bakit sobrang magkaiba ang wildlife ng Bali at Lombok na para bang may pader ng kalikasan na naghihiwalay sa kanila. Pero hanggang ngayon, nananatiling palaisipan. Paano nga ba naging ganito kalakas ang epekto ng isang linya na wala naman sa mapa? At bakit kahit may kakayahan silang tumawid, pinipili ng mga hayop na huwag? Alam mo ba, si Alfred Wallace, ang taong tumuklas sa mahiwagang guhit na yon, ay nakipagpalitan pa ng ideya kay Charles Darwin. Oo, ang Charles Darwin. At sa totoo lang, ilang mga obserbasyon ni Wallace ang naging pundasyon ng theory of evolution. Pero kahit gaano siya katalino, hindi pa rin niya lubusang naunawaan ang misteryong bumabalot sa Wallace Line. Para maintindihan natin ito, kailangan nating balikan ang napakalayong nakaraan. Panahong sobrang iba pa ang itsura ng mundo. Milyon-milyong taon na ang nakalipas, ang lahat ng kalupaan sa mundo ay magkakabit. Iisang supercontinent ang umiiral noon. Pangaea ang tawag dito. Sa panahong yon parang walang hadlang sa migrasyon ng mga hayop. Kahit ang pinakamalaki sa kanila, gaya ng mga dinosaur, malayang nakakagala mula dulo hanggang dulo ng kontinente. Wala pang mga karagatang naghihiwalay sa mga lupa, kaya walang balakid sa pagkalat ng mga species. Pero tulad ng lahat ng bagay sa kalikasan, hindi ito nagtagal. Dumating ang panahong ang Pangaea ay napilitang maghiwa-hiwalay. Pero hindi ito sumpa o aksidente. Merong lohikal na paliwanag.
Ang mga kontinente natin ay nakapatong sa malalaking blok ng bato na tinatawag na tectonic plates. At mula pa noon hanggang ngayon hindi yan tumitigil sa paggalaw. Bawat segundo, bawat taon may gumagalaw. Paano nangyayari yon? Galing sa kailaliman ng mundo, may mainit na magma na umaakyat at tinutulak ang mga plate palayo sa isa't isa. Halimbawa, ang North American plate at ang Eurasian plate, unti-unti pa ring naghihiwalay hanggang ngayon. Mabagal lang, parang ilang sentimetro kada taon. Pero sa tagal ng panahon nagkakaroon ito ng malaking epekto. At dahil sa tulak-tulak na yan, nagkawatak-watak ang pangaiya. Parang jigsaw puzzle na pinaghati-hati at tinangay ng alon. Ang mga dating landas ng hayop biglang naging mga karagatan at bulubunduking imposible ng tawirin. Nagsimula ang isolation. At dito nagsimula rin ang magkakaibang version ng evolution. Bawat nakahiwalay na lupa, naging parang incubator ng sarili nitong wildlife. At dahil nagbago rin ang klima habang gumagalaw ang mga kontinente, napilitan ang mga hayop na mag-adapt sa bagong mga kondisyon. Ang resulta, isang planetang may sari-sariling klase ng kalikasan sa bawat sulok. Pero kung meron mang bahagi ng mundo kung saan kitang-kita ang epekto ng paghihiwalay na yan, ito ay sa Southeast Asia. Partikular sa mga rehiyon ng Sunda at Sahul. Noong panahon pa ng mga sinaunang yelo, ang Sunda ay bahagi ng Asya, habang ang Sahul naman ay konektado sa Australia. Noon may mga lupang nagdurugtong sa kanila, parang natural bridge para sa mga hayop at halaman. Pero nang natunaw ang mga yelo, tumaas ang level ng dagat, nalubog ang mga tulay na yon. At ang dating tuyong lupa, naging malawak na tubig. Sa pagitan ng Asia at Australia, biglang nagkaroon ng dagat, isang water barrier. At sa gitna ng tubig na yon naroon ang Wallace Line. Pero teka, tubig lang naman, di ba? Bakit hindi pa rin nila matawid? Simple lang. Magkaiba ang dalawang mundo sa magkabilang panig ng Wallace Line. Ang klima, pagkain, halaman, pati mga kaaway sa kalikasan, lahat magkaiba. Kaya kahit may hayop na makatawid sa tubig, malaki ang tsansang hindi sila mabubuhay sa kabila. Hindi sila sanay. Hindi sila makaka-adapt. Isang ibon man o butiki, kahit makalipad o makalangoy sila, ang mundo sa kabilang panig ay hindi para sa kanila. Parang may unsaid rule ang kalikasan. Dito ka lang, hindi ka bagay doon. At kahit mukhang logical ang paliwanag na yan ngayon, noong una itong natuklasan, hindi ito agad pinaniwalaan. In fact, isang dekada pa ang lumipas bago tinanggap ng siyensya ang ideya ni Wallace. Marahil dahil sobrang advanced ng pag-iisip niya noong panahon na yon. Lumipas ang mga taon at noong 1960s, unti-unting tinanggap ng scientific community ang ideya ni Wallace. Mula noon tinawag na talaga itong The Wallace Line sa mga libro, mapa at research. May isa pang sorpresa na gumulantang sa mundo ng siyensya. Ang Wallace Line pala, hindi lang iisa. Ito ngayon ang twist, hindi pala siya nag-iisa. Ang Wallace Line, bagamat iconic, ay isa lang sa ilang mahiwagang hangganan ng kalikasan na unti-unting nadidiskubre ng siyensya. Isang German scientist na si Max Weber ang nakakita ng isa pang invisible boundary. At hindi ito nasa kabilang dulo ng mundo. Nasa Indonesia rin. Saan pa nga ba? Malapit lang sa mismong Wallace Line. Ang pangalan, Weber Line. Tama, ipinangalan sa kanya. Isa itong mas pinong version ng Wallace Line. Pareho nitong hinahati ang mundo ng Asian fauna at Australian wildlife, pero medyo mas silangan ito. Ayon sa mga pag-aaral, ang Weber Line ay mas tumpak daw na guhit ng balanse. Isang linya kung saan nagtatapos ang natural na impluensya ng Asia at nagsisimula ang dominasyon ng Australia, lalo na pagdating sa mga mammals at vertebrates sa lupa. Pero hindi dyan natatapos ang kwento. Meron pang isa, mas malayo sa silangan may isa pang hangganan. Ang tinatawag na Lydecker Line, ipinangalan sa English biologist na si Richard Lydecker. Ang linya na ito ang nagsisilbing final frontier. Dito tuluyang nagtatapos ang distribusyon ng mga hayop mula sa Australia. Mula sa Lydecker Line pakanluran, halos wala ka nang makikitang hayop na katutubo sa Australia. So ngayon meron na tayong tatlong invisible lines, Wallace, Weber at Lydecker. At bawat isa parang border control ng kalikasan. May mga hayop na hindi talaga sumusubok lumangoy patawid. Meron ding mga sumusubok pero hindi nagtatagal. Hindi sila nabubuhay sa kabilang panig. Ngayon isipin mo to. Kung ang mga hayop ay ganito kasensitive sa mga invisible na hangganan, kamusta naman ang mga halaman? Mas malaya ba sila or pareho rin ng kapalaran? Masasabi nating hindi rin ganun kadali para sa mga halaman. Oo, may advantage sila.
Kasi ang mga buto at spores ay kayang madala ng hangin o alon sa dagat. Pero kahit ganun, ang Wallace Line at iba pang ecological boundaries ay nagsisilbing natural filter. Hindi lahat ng halaman ay kayang tumawid at manirahan sa kabilang ecosystem. Halimbawa, ang napakaraming uri ng eucalyptus, karaniwan ay makikita mo lang sa panig ng Australia. Ang tanging lumalabag sa panuntunang ito, ang rainbow eucalyptus, isang species na sa hindi maipaliwanag na paraan ay nakatawid papunta sa isla ng Mindoro sa Pilipinas. Yan lang ang kilalang exception. Napansin mo na ba ang pattern? Habang mas simple ang organism, mas malaki ang tsansa nitong makatawid. Para sa mga mikrobyo, parang wala lang itong Wallace Line. Kayang-kaya nila. Pero sa mga hayop na may mas komplikadong biological system, imposible halos. Pero ngayon, ito ang pinakakakaiba. May isang nilalang sobrang advanced sa buong kalikasan ang nagawang tumawid sa Wallace Line. At hindi dahil simple sila, kundi dahil sa sobrang katalinuhan nila. Hulaan mo kung sino? Tao. Mas tiyak pa, isang sinaunang lahi ng tao na halos hindi na natin kilala, ang Denisovans. Noong 21st century, nadiskubre ng mga researcher na ang DNA ng Denisovans ay umiiral sa mga katutubong tao ng Papua New Guinea at Australia. Ibig sabihin, tumawid sila sa Wallace Line. At hindi lang yun, may ebidensya pa na bumalik pa sila sa kanluran pagkatapos. Paano nila to nagawa? Tandaan, noong sinaunang panahon mas mababa ang level ng dagat sa Wallace region. Pero kahit mababaw, malakas pa rin ang current. Sobrang delikado para sa kahit sinong lumangoy. Pero may isang bagay ang Denisovans na wala sa kahit anong hayop, gamit tools. Kaya nilang gumawa ng mga simpleng bangkang lumulutang. Hindi man ito gaya ng modernong sasakyan, sapat ito para maglayag at tumawid ng dagat. At yun nga ang ginawa nila. Tumawid ang mga Denisovans tumira sa silangang bahagi ng Malay Archipelago. Pero pagkatapos ng ilang henerasyon, nawala sila. Hindi na sila nasundan ng mga archaeological record. Pero ang DNA nila nananatiling bakas sa mga taong naninirahan sa Australia, New Guinea at mga karatig isla sa silangan ng Wallace Line. Samantalang sa mainland Asia, halos wala kang makikitang bakas ng Denisovan DNA. Nakapagtataka ito, lalo na't ang unang fossil ng Denisovans ay natagpuan pa nga sa Siberia. Paano yun nangyari? Ayon sa ilang mga teorya, isang maliit lang na grupo ng Denisovans ang nakatawid. Nakatira sila sa Australia at doon sila nakihalubilo sa mga ninuno ng modernong tao, Homo sapiens. Doon na naghalo ang kanilang dugo. Kaya hanggang ngayon ang genes ng Denisovans nakikita lang sa silangan ng Wallace Line. Pero may problema, wala pang nakikitang totoong fossil ng Denisovans sa Oceania. Kaya hanggang ngayon mainit pa rin ang debate sa siyensya. May mga naniniwalang dumaan lang saglit ang Denisovans pero natabunan agad sila ng panibagong alon ng mga Homo sapiens. Ibig sabihin, maaaring nandoon sila pero hindi sila nagtagal. Hanggang ngayon walang konkretong kasunduan ng mga eksperto. Ang misteryo ay nananatiling nakabukas.